Dalawang binatilyo ang pumasok sa isang tahimik na rambutan sa gilid ng Barangay Maligaya, sa bayan ng Tiaong. Dapit hapon na. Ang tuyong hangin ng Hulyo ay marahang umiihip, dala ang amoy ng lupa at isang bagay na kakaiba. Isa sa kanila ang biglang huminto. Nanigas ang kanyang mukha habang sumisilip mula sa likod ng isang makapal na talahib. Isang masangsang na amoy ang biglang sumingaw sa hangin, isang amoy na nagpapasikmura sa kanila. Tila pinaghalong nabubulok na laman at basang semento. Tinutok nila ang kanilang mga flashlight at doon, sa ilalim ng isang mayabong na puno ng rambutan, ay nakita nila ang isang malaking bunto ng semento, basag sa ilang bahagi, na may itim na likidong dahan-dahang tumatagas. Isang asong gala ang tumahol ng malakas. Ang mga kuko nito ay kumakalkal sa ibabaw ng bunton. At nang bahagyang sipain ng isa sa mga binatilyo ang ibabaw nito, mga piraso ng tela at buhok ng tao ang lumitaw mula sa isang siwang. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng papalubog na araw. Ang umagang iyon ng Hulyo ay ipinako ang langit ng maligaya sa isang maputlang asul, walang kahit isang hibla ng ulap. Mabilis na uminit ang sikat ng araw, nagkakalat ng tuyong init sa mga hanay ng puno ng rambutan na hitik sa bunga, sa lupain na pag-aari ng isang biyudang nagngangalang Elena Reyes. Ang ugong ng makina ng isang ekskavator ay maririnig, bahagi ng isang proyekto ng irigasyon ng barangay na napagkasunduan ng lahat upang maghukay ng daanan para sa mga tubo. Nang sa gayon ang mga taniman ng prutas ay hindi naaasa pa sa pabago-bagong ulan. Sa loob ng cabin, si Mang Nestor Cruz, isang lalaking nasa katanghalian ng buhay, ay 30 taon nang sanay sa pagbubungkal ng lupa. Alam niya ang pagkakaiba kapag ang ngipin ng bucket ng excavator ay tumama sa malambot na putik o sa matigas na bato, mula lamang sa panginginig na nararamdaman niya sa kanyang mga braso. Lupang argila na maihalong maliliit na graba, bulong niya sa sarili habang ginagabayan ang bakal na braso upang gumawa ng isang tuwid na kanal sa pagitan ng dalawang hanay ng matatandang puno ng rambutan. Isang beses, 2 beses, 3 beses. Ang lahat ay naaayon sa plano. Ngunit sa ika-4 na paghampas, isang tunog ang umalingaw-ngaw, isang matinis at malinis na iklang. Tila isang metal na plato na pinukpok ng bakal na martilyo. Umangat ang braso ng makina, nayanig ang cabin, at sa isang iglap ay hinila ni Mang Nestor ang lever. Napigil niya ang kanyang hininga. Malaking bato siguro, naisip niya. Ngunit ang panginginig na kanyang naramdaman ay hindi magaspang tulad ng nababasag na bato. Ito ay masiksik, mas patag. Para siyang bumangga sa isang sahig. Ikiniling ni Mang Nestor ang bucket, tinuklap ang 1 metro ng lupa. Basa-basang lupa ang nahulog at inilantad ang isang makinis na kulay abo na ibabaw. Hindi bato. Semento. Anong klaseng sahig ang ginawa sa gitna ng taniman? Kunot noong tanong ni Mang Nestor sa sarili. Sa kanyang isipan, iba't ibang haka-haka ang naglaro, mga labi ng pundasyon ng isang lumang bodega o isang abandonadong septic tank. Ngunit ayon sa mapa ng proyekto, ang lugar na iyon ay walang anumang nakatayo o nakabaon na istruktura. Binagalan niya ang takbo ng makina, kumuha ng matalim na anggulo at sinundot ang gilid ng bloke ng semento. Hindi ito gumalaw. Ngunit isang manipis na bitak, tila ugat na puti, ang lumitaw. Dinagdagan ni Mang Nestor ang lakas, isinuksok ang ngipin ng bucket sa gilid ng bitak. Crack! Isang piraso na kasinlaki ng isang bandehado ang natuklap. At sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Isang bagay ang sumingaw mula sa butas. Hindi ito ordinaryong amoy, hindi lang amoy ng basang lupa o dagta ng rambutan. Kilala ni Mang Nestor ang amoy na ito mula sa mga madidilim na kwento sa mga construction site, amoy ng nabubulok na laman na maihalong mapait na kemikal. Ang amoy ay tumago sa kanyang telang maskara, tila sinasakal ang kanyang lalamunan. Umubo siya at pinindot ang emergency button. Umuwol ang makina bago tumahimik. Nanlamig ang kanyang dugo habang lumuluha ang kanyang mga mata. Mula pagkabata, bihirang matakot si Mang Nestor, ngunit sa pagkakataong ito, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tumalon siya mula sa excavator, tumapak sa lupang nagsisimula ng uminit, at tumingin sa madilim na siwang ng semento. At doon, sa likod ng mga durog na piraso, may isang bagay na maputla. Maliit at pakurba. Makinis.
At sa dulo nito, 5 paayat na daliri ang nakabaluktot. Diyos ko po, bulong niya. Umatras siya ng 1 hakbang, 2 hakbang. Mga daliri. Mukha itong mga daliri ng tao. Bigla, ang lahat ng pamilyar ay naging banyaga. Ang taniman na kanina ay puno ng huni ng mga ibon ay naging nakabibinging tahimik. Ang tunog ng mga kuliglig ay parang sirena. Lumingon si Mang Nestor, tumakbo ng pasuray-suray patungo sa daan ng lupa, sumisigaw, tinatawag ang barangay captain, si Kapitan Jun de los Santos, na nooy nagbabantay sa isang truck. Ang mga manggagawa ay napalingon, ang ilan ay lumapit dala ng kuryosidad. Ang mga mas bata ay umisi ng may kaba, habang ang mga mas matanda ay namutla. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Kapitan Jun, ang kanyang boses ay tila pumutol sa hangin. Huwag ninyong hawakan ang kahit ano. Tumawag kayo ng pulis, ngayon din. Sa loob ng maikling panahon, kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong kugon. Ang mga residente na kalapit ang taniman ay naglabasan mula sa kani-kanilang mga bahay at sa barangay hall. Isang maglalako ng gulay ang huminto ng kanyang kariton sa bungad ng daan. Ang mga bata ay pinagbawalan lumapit, ngunit patuloy pa rin silang sumisilip mula sa likod ng mga puno ng niyog. Ang barangay ay biglang nanahimik, tanging ang hihip ng hangin at ang mga nag-aalalang bulungan na lamang ang maririnig. Ikinandado ni Kapitan Jun ang tarangkahan ng taniman ni Elena Reyes. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinasara ang padlock. Kilala niya si Elena, isang babaeng mag-isang nag-aalaga ng taniman mula nang mamatay ang kanyang asawa. Bihirang magsalita, laging nakayuko kapag bumabati. Lupa ito ng mabuting tao, bulong niya, hindi tiyak kung para kanino. Tanging ang masangsang na amoy na lalong tumitindi ang gumagapang palabas habang tumataas ang sikat ng araw. Hindi pa man sumasapit ang 10:00 ng umaga ng isang konvoy ng mga puting sasakyan ang huminto ng walang sirena. Mula sa isa sa mga sasakyan ay bumaba ang isang lalaking may manipis na bigote at matikas na tindig, si Major David Pascual. Sa tabi niya, isang mas batang pulis na may hawak na tablet, si Lieutenant Marco Villanueva. Tiningnan nilang dalawa ang tarangkahan, pagkatapos ay ang mga namumutlang mukhaan nina Kapitan Jun at Mang Nestor. Sino ang unang nakakita? Maikling tanong ni Major Pascual. Ako po, at ang makina, sagot ni Mang Nestor, lumunok ng laway. Tumama po ang bucket sa sementadong sahig. At may kamay. Hindi nagpakita ng anumang matinding reaksyon si Pascual. Ngunit may nagbago sa kanyang mga mata, isang talas na hindi naghahanap ng sensasyon, kundi ng tamang proseso. Buksan ang tarangkahan. Radius na 50 metro. Kunin ang lahat ng pagkakakilanlan ng mga nasa loob. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng litrato o pag-broadcast. Maliwanag? Opo, sir, mabilis na sagot ni Kapitan Jun. Agad na inutusan ni Lieutenant Villanueva ang kanyang mga tauhan. Ang dilaw na police line ay maayos na inilatag. Itinakda ang pasukan at inayos ang daanan upang hindi masira ang anumang bakas sa lupa. Ang mga usisero ay pakiusapang umatras, 2 hakbang, 3 hakbang, hanggang sa ang kanilang mga bulungan ay naging isang malayong ugong na lamang. Nagsusuot si Pascual ng nitrile gloves, shoe covers, at doubling medical mask. Dahan-dahan siyang naglakad, nilampasan ang mga hanay ng rambutan na ang mga dahon ay humuhuni. Pinansin niya ang bawat bato, ang mga bakas ng gulong, at mga yapak sa tuyong lupa sa gilid ng kanal. Huminto siya. Ang basag na semento ay nakatitig sa kanya pabalik, tulad ng mata ng isang patay na isda. Mula sa siwang, isang maitim at malapot na likido ang tumatagas. Kunan ng litrato ang perimeter, utos niya. Kumuha ng sample ng lupa sa 4 na punto, 2 magkaibang lalim. Tumingin siya kay Villanueva. Marco, isulat mo. May indikasyon na mano-manong binuhos ang semento, hindi precast. Tingnan mo ang pinaghalong graba mula sa ilog, ang kulay at sukat, pati na ang magaspang na alambreng ginamit na pampatibay. Hindi ito labi ng isang lumang gusali. Tumango si Lieutenant Villanueva. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen ng tablet. Sir, may mga bagong bakas ng bucket sa kanlurang bahagi. Masangsang ang amoy. Tinatayang nasa gitna hanggang huling yugto na ng dekomposisyon. Lumuhod si Pascual, pinagmasdan ang pirasong natuklap.
Hindi niya ito hinawakan, yumuko lamang para sumilip sa siwang. Nanatili siyang tahimik saglit, pagkatapos ay tumayo, pinipigil ang hininga. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng taniman na tila napakaayos, masyadong maayos. Ang mga matatandang puno ay pare-parehong naputulan. Ang mga damo ay malinis na natabasan. Ang ibabaw ng lupa ay makinis na parang sinuklay. Major, lumapit si Villanueva, halos pabulong. Ang may-ari ng lupa, si Elena Reyes, ay papunta na rito. Tinawagan ng kapitan. Lumingon si Pascual. Mabuti. Pagdating niya, paupuin mo siya sa isang lugar na maililim. Huwag mong hayaang lumapit sa kanal. Kinalabit niya si Mang Nestor. Mang Nestor, pakipaliwanag mula sa simula. Ang takbo ng makina, direksyon ng paghukay, at kung kailan eksaktong narinig ang tunog na iyon. Inayos ni Mang Nestor ang kanyang hininga at detalyadong ikinuwento ang lahat, ang distansya sa pagitan ng mga hanay ng puno, ang lalim ng kanal, ang pagbagal ng makina bago mag-alas 9, ang anggulo ng bucket na sumabit, hanggang sa sandaling natuklap ang piraso ng simento at sumingaw ang amoy. Nakikinig si Pascual ng walang imik, paminsan-minsan itinuturo ang isang punto sa lupa, pinapaulit si Mang Nestor para makasiguro sa direksyon. Salamat! Sa ngayon, magpahinga muna kayo sa barangay hall. Huwag po kayong makipag-usap sa sinuman sa labas ng police line, sabi ni Pascual sa isang tonong kalmado, ngunit may otoridad. Tumango si Mang Nestor, nananatiling tensyonado ang mukha. Naglakad siya ng medyo nanghihina, patungo sa isang kawayang upuan at uminom ng kape na biglang nawalan ng lasa. Isang tunog ng motorsiklo ang huminto sa harap ng tarangkahan. Dalawang babae ang umaalalay sa isang babaeng nakaitim na belo. Maputla ang kanyang mukha at namamaga ang kanyang mga mata, si Elena Reyes. Nang ihip ng hangin ang amoy mula sa kanal patungo sa kanila, agad na tinakpan ni Elena ang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang palad. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakatitig sa dilaw na police line, sa kabin ng excavator na iniwang umaandar, at pagkatapos ay kay Major Pascual. Ano po ang nangyayari sa taniman ko, sir? Basag at nanginginig ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Pascual saglit, pagkatapos ay itinuro ang isang plastik na upuan sa ilalim ng isang puno ng mangga. Ginang Reyes, maupo muna kayo. May proseso kaming kailangang sundin. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Lumunok si Elena at naupo. Ang kanyang mga daliri ay magkakakuyom hanggang sa mamuti ang mga ito. Sa gilid ng kanyang labi, may isang panginginig na pilit niyang pinipigilan. Pinapanood siya ng mga residente mula sa malayo, ang ilan ay may awa, ang ilan ay may hinala. Lahat sila ay natatakot sa posibilidad na kumakalat na parang hamog, kung totoong ang kamay ng tao iyon, sino ang inilibing sa ilalim ng puno ng rambutan. Dumating ang SOCO, Scene of the Crime Operatives, team, dala ang isang portable concrete saw, bait, rubber mallet, at portable spotlights. Tumango ng bahagya si Pascual. Simulan na natin. Tandaan, dahan-dahan, malinis at lahat ng hakbang ay nakadokumento. Umugong ng malakas ang concrete saw. Ang mga ngipin nito ay kumakain sa gilid ng bitak, nagbubuga ng kulay abong alikabok sa hangin. Bawat 2 sentimetro, pinapatay ang makina, kinukunan ng litrato, at itinatala ang coordinates. Ginabayan ni Villanueva ang 2 teknisyan na tuklapin ang mga piraso gamit ang manipis na pang-angat. Ang pait ay tumutunog, tik-tik-tik ng tuloy-tuloy. Ang maliit na tunog na iyon ay mas malakas pa kaysa sa ugong ng makina. Nang isang parisukat na piraso na kasinlaki ng palad ang naiangat, mas lalong tumindi ang amoy. Ilang residente ang napaatras, tinatakpan ang kanilang mga ilong ng panyo. Itinaas ni Pascual ang kanyang palad, pinahihinto ang team ng 5 segundo para bigyan daan ang hangin. Itinutok niya ang ilaw. Sa ilalim, muling lumitaw ang isang bagay na maputla at pakurba. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, isang daliri na may nangingitim na kuko, nakadikit sa isang bagay na tila likod ng isang kamay. Walang sumigaw, walang nagsalita. Tanging isang mabigat na katahimikan ang pumuno sa hangin. Huminga ng malalim si Pascual sa ilalim ng kanyang maskara. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag, parang pagpukpok ng malyete ng hukom sa lumang kahoy na mesa. Itala, malakas ang posibilidad na ito ay isang illegal burial site.
Ituturing na natin itong isang crime scene ng pagpatay. Palawakin ang perimeter. Tawagin ang Provincial Forensic Team. Lahat ng sample ng lupa, alikabok ng semento, at tumagas na likido ay ilagay sa mga mailabel na lalagyan. Mula ngayon, bawat hakbang ay ebidensya. Siya nawa, sir, maikling sagot ni Villanueva, at agad na kumilos para i-deploy ang mga tauhan. Ang dilaw na police line ay mas lalo pang pinalawak. Ang taniman na kanina ay tila payapa ay biglang naging isang lugar ng krimen na naglalaman ng isang madilim na sikreto. Ang mga ibon ay lumipad patungo sa ibang mga sanga. Tumindi ang sikat ng araw. Ang mga anino ng mga opisyal ay humaba, tila humihiwa sa mapulang lupa sa ilalim ng mayabong na rambutan. Nakayuko si Elena, hindi mabasa ang ekspresyon sa kanyang mukha, tanging ang kanyang mga palad na patuloy na magkakakuyom. Tiningnan siya ni Kapitan June mula sa gilid, isang bahagyang pagdududa ang kumislap sa kanyang mga mata, na agad din niyang iwinaksi. Huwag kang mag-isip ng masama, sabi niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naiintindihan niya na ang masamang kapalaran ay madalas na nagsisimula sa isang maliit na butas na matagal nang tinatago. At ang taniman na iyon, sa isang napakaliwanag na umaga, ay kabubukas pa lamang ng una nitong butas. Ang barangay Maligaya ay tila nawalan ng kulay. Ang langit na karaniway malumanay ay naging kulay abo. Tila ayaw tumagos ng sikat ng araw sa mga ulap. Sa rambutan ni Elena Reyes, ang forensic team ay patuloy na nagtatrabaho ng walang tigil. Ang masangsang na amoy ay napakatindi na kahit ang mga maskara ay hindi na sapat para pigilan ang pagduduwal. Isang itim na uwak ang paikot-ikot sa itaas, na para bang ipinapaalam sa kalangitan na isang masamang lihim ang nabunyag. Nakatayo si Major David Pascual sa gilid ng kanal, matalim ang tingin sa blok ng semento na halos isang katlo na ang nabubuksan. Iangat ng dahan-dahan. Huwag masyadong durugin, mahinang sabi niya. Dalawang opisyal ang maingat na nag-angat ng isang malaking piraso. Sa ilalim nito, isang buto ng braso ang nakita, nababalot pa ng mga labi ng tela. Kupas na ang kulay ng tela, ngunit ang disenyo nitong parang chessboard ay bahagya pang nakikita. Napalunok si Lieutenant Marco Villanueva. Mabilis siyang nag-type sa kanyang tablet. Tela ng polo ng lalaki. Disenyong plaid, kupas na. Bahagyang sira. Buo pa ang buto. Tinatayang dekomposisyon, 8 buwan o higit pa. Yumuko si Pascual, nananatiling malamig ang kanyang mukha. Ipagpatuloy sa silangang bahagi. Huwag munang galawin ang gitna. Ilang minuto ang lumipas, isa sa mga teknisyan ang biglang nagsalita, Sir. May isa pang layer sa ilalim. Lumapit si Pascual, itinutok ang flashlight. Tama nga, ang semento ay may 2 layer. Ang nasa itaas ay naglalaman ng isang katawan. Sa ilalim nito, mayroon pang mas malaking espasyo na may lamang hindi pa malinaw kung ano. 2 layer ng semento, bulong ni Pascual. Hindi ito aksidente. Planado ito. Muling umugong ang concrete saw, maingat na hinihiwa ang ilalim na bahagi. Hindi nagtagal, nabuksan ang pangalawang layer at inilantad ang 2 pang katawan. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Nakahiga sila ng patagilid, magkatalikuran na parang maingat na inayos. Ang isa ay nakasuot ng maong na may punit sa tuhod, ang isa naman ay nakasuot pa rin ng maayos na slacks. Isang bagay ang pareho sa kanila. Ang kanilang mga kamay ay nakatali ng alambre at ang kanilang mga bibig ay may busal na tela. Isang mahinang bulungan ang narinig mula sa mga residente sa labas ng police line. May sumigaw, may napahawak sa dibdib. Si Elena Reyes, na kanina pa nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, ay mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Gumagalaw ang kanyang mga labi, hindi malaman kung nagdarasal o pinipigilan ang panginginig. Tumayo ng tuwid si Pascual, pinagmasdan ang tanawin sa kanyang harapan, 3 katawan, 3 kwentong hindi pa nasasabi. Kinuha niya ang kanyang radyo. Tumawag ng ambulansya. Maghanda ng 3 body bag. Lagyan ng numero, 1, 2, 3. Kunan ng litrato ang bawat posisyon bago iangat. Tumingin si Villanueva sa kanyang kasama, ang boses ay halos pabulong. 3 biktima, sir. Lahat lalaki. Sino ang kayang maglibing sa kanila ng ganito kalalim, nang walang nakakaalam?
Sumagot si Pascual nang hindi lumilingon. Isang taong may sapat na oras. At isang mabigat na dahilan. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, ang liwanag ng mga spotlight ay tumatama sa mga mukha ng mga opisyal. Ang 3 body bag ay naiangat na, bawat isa ay mailabel. Sa isang bag, natagpuan ng isang teknisyan ang isang maliit na kwintas na gawa sa kahoy, hugis gasuklay, na nakasabit sa liig ng unang biktima. Sa ikalawang bag, isang school degree ang nakita, na may pangalang malabong nababasa, Daniel Gomez. Lumapit si Villanueva, ipinakita ang natagpuan. Physical education teacher sa Tanjung Sari High School, sir. Nawawala mula pa noong Agosto ng nakaraang taon. Dahan-dahang tumango si Pascual. Itala at isecure lahat ng personal na gamit. Ito ang ating unang lead. Nakatayo si Elena Reyes, naninigas. Blanko ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang mga mata ay pula, na parang may pinipigil na bagyo sa loob. Sinubukang lumapit ni Kapitan Jun. Mahina siyang nagsalita. Aling Elena, magpakatatag po kayo. Mahahanap din ng mga pulis kung sino ang may gawa nito. Ngunit tiningnan lang siya ni Elena sandali at sumagot sa isang mahinang boses. Wala po akong alam, Kap. Matagal ko nang hindi hinukay ang lupang iyan. Narinig ni Pascual ang pag-uusap na iyon. Tiningnan niya ang babae mula sa malayo. Ang kanyang mga kilos ay masyadong kalmado para sa isang taong nakatuklas ng 3 bangkay sa kanyang lupain. Itinala niya ito sa kanyang isipan, kailangan ng masusing interogasyon. Dumidilim na. Ang barangay Maligaya ay mahigpit ng binabantayan. Ang mga ilaw ng Petromax ay nagbibigay liwanag sa rambutan na naging isang malagim na crime scene. Ang mga opisyal ay abala sa pagbabalot ng mga ebidensya, mga piraso ng semento, alambre, mga damit na nabubulok. Lahat ay inilagay sa mga steril na kahon na mailabel na Case 6011, Maligaya. Nakatayo si Pascual sa gilid ng bakod, nagsindi ng sigarilyo na agad ding namatay sa ihip ng hangin. Hindi man lang niya ito nahitit. Lumapit si Villanueva, dala ang paunang ulat. Sir! Ayon sa preliminary identification, 3 lalaki, edad 20 hanggang 40. Lahat ay may palatandaan ng karahasan. Ang isa ay tila sinakal, isa ay sinaksak sa dibdib, at ang isa pa ay posibleng pinalo ng matigas na bagay bago inilibing. Mahinang bumuntong hininga si Pascual. Magkakaibang paraan ng pagkamatay, pero magkakasamang inilibing. Hindi ito bigla ang pagpatay. May pattern dito. Tumango si Villanueva. Posible po bang iisang salarin lang para sa lahat? Hindi pa natin masabi. Pero malinaw na iisang lugar at iisang isip ang nag-ayos nito. Tiningnan ni Pascual ang taniman ng matagal. Sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw, ang mga puno ng rambutan ay marahang umuugoy na para bang nagtatago ng isang sikreto. Sa gitna ng katahimikan, isang kuliglig ang umingay, isang maliit na tunog na lalo pang nagpatindi sa tensyon sa hangin. Pinlano, bulong ni Pascual. At tinakpan ng semento. Ibig sabihin, alam ng salarin ang kanyang ginagawa. Gusto niyang itago ang amoy, gusto niyang burahin ang panahon. Lumingon siya kay Villanueva. Magsimula tayo sa paligid. Kunin ang listahan ng mga nawawalang tao sa nakalipas na 2 taon. Suriin din kung sino ang may koneksyon kay Elena Reyes. Gusto ko ng mga pangalan ngayong gabi. Opo, sir, mabilis na sagot ni Villanueva. Nang halos mag-alas 9 na ng gabi, lumapit si Pascual kay Elena Reyes. Dala niya ang isang maliit na notebook. Kalmado pa rin ang kanyang mukha. Ginang Reyes, magalang ngunit matatag niyang sabi. Kailangan namin ng ilang impormasyon. Kailan huling hinukay ang bahaging ito ng taniman? Tumingin si Elena sa lupa, tuyo ang kanyang mga labi. Siguro po 1 taon na ang nakalipas, sir. Nagpautos po ako sa isang trabahador na gumawa ng balon para sa tubig ulan. Pero pagkatapos noon, hindi na po ulit nahukay. Sino ang trabahador? Hindi ko na po matandaan ang pangalan. Taga-ibang bayan po. Ilang linggo lang nagtrabaho tapos umalis na. Tumingin si Pascual diretso sa kanyang mga mata. Kilala niyo po ba si Daniel Gomez? Nagulat si Elena.
Lumaki ang kanyang mga mata sa isang iglap bago mabilis na yumuko. Hindi po, sir. Hindi ko po siya kilala. Nag-notes lang si Pascual nang walang sinasabi. Ngunit sa kanyang isipan, agad na umilaw ang isang hinala. Masyadong mabilis ang sagot, masyadong handa. Isinara niya ang kanyang notebook. Sige, Ginang Reyes. Para sa gabing ito, manatili muna kayo sa inyong bahay. Bukas ng umaga, ipapatawag namin kayo sa istasyon para sa karagdagang tanong. Mahinang tumango si Elena at dahan-dahang naglakad, inaalalayan ang dalawang babaeng kapitbahay. Bawat hakbang niya ay tila mabigat, ngunit sa kanyang mukha, walang bakas ng luha. Tanging isang madilim na anino na lalo pang lumalalim. Nang paalis na ang mga opisyal, may natagpuan si Lieutenant Villanueva sa ilalim ng ugat ng rambutan na pinakamalapit sa semento, isang maliit na silver na pulseras, kalahating nakabaon sa lupa. Sa loob nito, may nakaukit na maliliit na letra, para kay Daniel, mula kay Iggy. Mabilis na tinawag ni Villanueva. Major Pascual. Mukhang pag-aari ng biktima. Kinuha ito ni Pascual gamit ang metal na tiyan, matagal na tinitigan ang ukit. Ang kanyang mga labi ay bumulong, halos hindi marinig. Ese! Elena! Tumingin siya sa direksyon ng bahay ng biyuda, na ang ilaw ngayon ay malabong nakasindi sa di kalayuan. Umihip ang malamig na hangin ng gabi, dala ang amoy ng rambutan at ang natitirang baho ng kamatayan. Sa kanyang puso, alam ni Major Pascual na ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas madilim. Kinabukasan, ang langit ay basa pa rin ng manipis na ulap. Ang daan ng lupa patungo sa bahay ni Elena Reyes ay tahimik. Tanging ang tilaok ng manok at ang tunog ng lumang motorsiklo ni Major Pascual ang bumabasag sa katahimikan. Sa likod niya, dala ni Lieutenant Villanueva ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga litrato mula sa crime scene at ang paunang ulat ng forensic. Ang bahay ni Elena ay maayos tingnan. Berde ang pintura, malinis ang bakuran, at ang mga paso ng bulaklak ay nakaayos ng simetriko. Masyadong malinis, isip ni Pascual. Madalas na siyang makakita ng mga bahay ng mga may sala, palagi nilang sinusubukang magmukhang normal. At si Elena, ayon sa mga tala ng barangay, ay kilalang tahimik ngunit masipag. Isang batang biyuda na nabubuhay mula sa ani ng taniman na iniwan ng kanyang asawa, na namatay 5 taon na ang nakalipas sa isang misteryosong aksidente. Kumatok si Pascual ng 3 beses. Mula sa loob, narinig ang marahang mga yabag. Bumukas ang pinto. Si Elena ay nakasuot ng simpleng duster. Isang itim na belo ang nakatakip sa kanyang buhok. Namamaga ang kanyang mga mata, ngunit isang pilit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Tuloy po kayo, mga sir, mahina niyang sabi. Handa na po akong magbigay ng pahayag. Ang sala ni Elena ay simple ngunit maayos. Ang mga pader ay puno ng mga lumang litrato, ang kanyang yumaong asawa, mga tanawin ng rambutan, at isang itim at puting litrato na nakakuha ng pansin ni Pascual. Isang litrato ng isang binatang lalaki na nakasuot ng unipormeng pang-sports, nakatayo sa gilid ng isang field na may malawak na ngiti. Sa ilalim ng litrato, may sulat kamay na nakasulat, Daniel Gomez, Palarong Pambansa 2018. Matagal na tinitigan ni Pascual ang litrato. Kilala niyo ang taong ito, Ginang Reyes? Kalmado niyang tanong. Mabilis na lumingon si Elena, na para bang nagsisisi na isinabit pa niya ang litratong iyon. Matagal na po siyang kaibigan, sir. Nagkakilala kami noong sumali ako sa isang seminar tungkol sa pagsasaka sa Lucena. Matagal na po iyon. Matagal na kaibigan, pinaningkita ni Pascual ang kanyang mga mata. Anong klaseng relasyon? Huminga ng malalim si Elena, ang boses ay bahagyang nanginginig. Tinulungan niya lang po ako sa mga papeles ng negosyo noon. Wala na pong iba. Hindi sumagot si Pascual. Binuksan niya ang folder at inilagay ang litrato ng ni Daniel sa mesa. Alam niyo ba, kagabi ay natagpuan namin ang isang silver na pulseras na may ukit na para kay Daniel, mula kay, malapit sa sementong libingan. Nanigas si Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa litrato at sa kamay ni Pascual. Ako. Ako po ang nagbigay noon. Pero matagal na po. Hindi ko alam kung bakit nandoon.
Tinitigan siya ni Pascual ng matalim. Alam niyo bang nawawala si Daniel mula pa noong Agosto ng nakaraang taon? Kinagat ni Elena ang kanyang labi at yumuko. Narinig ko po ang balita sa mga tao. Pero hindi ko po. Hindi ko alam, sir. Si Lieutenant Villanueva, na kanina patahimik, ay nagsimulang magbukas ng notebook. Ginang Reyes, natagpuan din namin ang isa pang layer ng semento sa ilalim ng 3 bangkay. Ang isa sa kanila ay kumpirmadong si Daniel. Ang dalawa pa ay nasa proseso pa ng pagkilala. Ngunit ang isa sa kanila ay isang construction worker na nagngangalang Benji Aguilar. At ang isa pa ay isang lalaking nagngangalang Bong Marcelo, kilalang nagpapautang dito sa lugar. Biglang umayos ng upo si Elena. Utang? Wala na po akong utang kahit kanino, mabilis niyang sabi. Masyadong mabilis. Pinansin ni Pascual ang mga daliri ni Elena na mahigpit na magkakakuyom sa kanyang kandungan. Sa kanyang isipan, binabasa niya ang lengguwahe ng katawan na mas tapat kaysa sa mga salita. Pagkatapos ng maikling interogasyon, humingi ng pahintulot si Pascual na suriin ang paligid ng bahay. Gamit ang isang search warrant, sinuyod nila ni Villanueva ang bawat silid. Malinis ang kusina, maayos ang kwarto. Ngunit sa loob ng isang aparador, sa likod ng mga tumpok ng tela, natagpuan nila ang isang maliit na bote na may kupas na label, Selazine. Isang pampakalma para sa malalaking hayop. Itinaas ni Pascual ang bote gamit ang tiyan. Ang gamot na ito ay karaniwang para sa baka o kabayo. Nag-aalaga po ba kayo ng malalaking hayop? Tiningnan ni Elena ang bote ng blanco pagkatapos ay umiling. Hindi po, sir. Baka po tira lang iyan ng dating trabahador na tumulong sa taniman. Pero ang pangalan ng tindahan sa label na ito ay kapareho ng record ng pagbili malapit sa crime scene, mabilis na sabi ni Villanueva. Tiningnan siya ni Elena at sinabi sa isang walang emosyong tono, wala po akong alam dyan. Hindi na nagpatuloy si Pascual. Isinara na lang niya ang evidence box at mahinang sinabi, sige, dadalhin namin ito para sa pagsusuri sa laboratorio. Kinahapunan, ang istasyon ng pulisya sa Tiaong ay puno ng mga lokal na mamamahayag. Ngunit tumanggi si Pascual sa lahat ng panayam. Tinitigan niya ang isang whiteboard sa investigation room. Doon, nakasabit ang mga litrato ng 3 biktima, na may mga pulang sinulid na nag-ugnay sa isang malaking pangalan sa gitna, Elena Reyes. Tumayo si Villanueva sa tabi niya. Sir, lumabas na po ang paunang resulta ng autopsy. Namatay sila sa magkakaibang panahon. Si Daniel, mga 1 taon na ang nakalipas. Si Bong, marahil 9 na buwan. At si Benji, 6 na buwan pa lang. Kaya ang pagpatay ay paunti-unti. Pinaningkita ni Pascual ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, naghihintay ng tamang tiyempo ang salarin. At sa bawat pagkakataon, sigurado siyang hindi siya mahuhuli. Idinagdag ni Villanueva, lahat ng biktima ay lalaki. Lahat ay may koneksyon kay Elena, si Daniel, ang dating kasintahan, si Bong, ang naningil ng utang ng kanyang asawa noon, at si Benji, ang trabahador sa taniman. Hinawakan ni Pascual ang kanyang baba. 3 tao. 3 magkakaibang dahilan. Pero bakit sa iisang lugar inilibing? Isang simbolo, tanong ni Villanueva. Hindi, mahinang sagot ni Pascual. Hindi ito simbolo. Isa itong mensahe. Naglakad siya patungo sa bintana, pinagmasdan ang maalikabok na kalsada ng barangay. Alam mo, Marco, ang mga salarin na tulad nito ay hindi basta-basta kumikilos. Mayroon silang malalim na sugat na nagpaniwala sa kanila na kailangang linisin ang mundo. Gusto kong malaman kung anong sugat ang itinatago ni Elena Reyes. Kinagabihan, sinuri ni Pascual ang mga lumang file sa Provincial Archives. Natagpuan niya ang isang ulat noong 2018 tungkol sa pagkamatay ni Ricardo Sandoval, ang asawa ni Elena. Nakasulat sa ulat na namatay ito dahil sa pagkahulog mula sa isang hagdanan sa taniman, malubha ang pinsala sa ulo, at walang nakitang senyales ng foul play. Ngunit ipinakita ng mga litrato mula sa crime scene ang isang bagay na iba, isang pasa na tila mula sa pagpalo ng isang matigas na bagay sa kanyang sentido. Hindi na ito inimbestigahan pa dahil itinuring itong isang aksidente sa bahay. Ipinikit ni Pascual ang kanyang mga mata,
pinagdugtong-dugtong ang mga hibla ng kwento na nagsisimula ng bumuo ng isang madilim na larawan. Ang asawa ay namatay ng misteryoso. Ang dating kasintahan ay nawala 1 taon pagkatapos. Ang maniningil ng utang ay naglaho ilang buwan pagkatapos. At lahat sila ay natagpuan sa ilalim ng puno ng rambutan ng isang biyudang mukhang mahinhin, ngunit may malamig na ngiti. Nagsindi siya ng sigarilyo, pagkatapos ay pinatay din ito. Huhukayin natin ang kanyang nakaraan, bulong niya. Hanapin ninyo ang mga taong malapit kay Daniel noon. Baka alam nila ang tunay na relasyon nila. Kinabukasan, pinuntahan ni Villanueva ang Tanjung Sari High School, kung saan dating nagtuturo si Daniel. Nakipag-usap siya sa isang senior teacher na nagngangalang Ginang Ratna. Nanginginig ang babae nang marinig ang pangalan ni Elena Reyes. Naaalala ko siya, sabi ni Ginang Ratna. Dati, laging nagkukwento si Daniel tungkol sa isang biyuda sa isang barangay na may taniman. Mabait daw ang babae, pero possessive. Tumatawag sa kalaliman ng gabi, tinatanong kung nasaan siya, sino ang kasama niya. Ilang buwan bago mawala si Daniel, mukha siyang takot. Minsan pa niyang nasabi na nagbanta raw ang babae na magpapakamatay kapag iniwan niya. Mabilis na nag-note si Villanueva. Nabanggit po ba ni Daniel ang pangalan ng babae? Sagot ni Ginang Ratna, ang mga mata ay nanlilisik. Elena Reyes. Nang dumating ang ulat na iyon sa mesa ni Major Pascual, matagal siyang nanahimik. Malakas ang ulan sa labas, tumutulo sa salamin ang bintana na parang malamig na pagbilang ng oras. Tinitigan niya ang mga file, pagkatapos ay bumulong. Kapag ang pag-ibig ay naging galit, walang sementong pader ang kayang pigilan ang amoy nito. At sa labas, sa berdeng bahay sa gilid ng rambutan, si Elena Reyes ay mag-isang nakaupo sa sala. Sa harap niya, nakasabit pa rin sa pader ang litrato ni Daniel. Matagal niyang tinitigan iyon. Ang kanyang mga daliri ay hinaplos ang isang silver na kwintas na nakasabit sa kanyang liig, ang kwintas na kapareho ng ukit sa pulseras ni Daniel. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi na parang isang bulong. Kung hindi ka lang sana umalis, Daniel, hindi sana kailangang mangyari ang lahat ng ito. Walang tigil ang buhos ng ulan sa barangay Maligaya noong gabing iyon. Kumidlat sa malayo na para bang nabibiyak ang kalangitan. Sa istasyon ng pulis, tinitigan ni Major Pascual ang investigation board na puno na ngayon ng mga litrato. Si Elena Reyes, si Daniel Gomez, si Bong Marcelo, si Benji Aguilar, at saka ng sulok sa itaas, ang litrato ng asawa ni Elena, si Ricardo Sandoval na isinama na rin. Ang mga pulang sinulid ay nag-cruise-cruise sa pagitan nilang lahat, bumubuo ng isang maayos na sapot na patungo sa iisang punto sa gitna, ang rambutan ni Elena Reyes. Pumasok si Lieutenant Villanueva na may dalang folder na basa ng ambon. Sir, lumabas na po ang bagong financial report. Interesante too. Binuklat niya ang mga pahina. 3 buwan matapos mamatay ang kanyang asawa, ang bank account ni Elena Reyes ay biglang nakatanggap ng transfer na 200,000 mula sa account ni Daniel Gomez. Tinaasa ni Pascual ang kanyang kilay. 200,000. Para saan? Walang record ng pautang, walang resibo ng bentahan. Pero 2 linggo pagkatapos noon, nagsimulang dumalas ang pagpunta ni Daniel sa Maligaya. Sabi niya, tutulong daw sa proyekto sa taniman ni Elena. Mahinang bumuntong hininga si Pascual. At 1 taon pagkatapos, nawala si Daniel nang walang bakas. Tinitigan niya muli ang board. Ang lahat ay umiikot sa isang bagay, tiwala. Pinapaniwala ni Elena ang mga tao sa kanya, pagkatapos ay isa-isa silang tinatanggal. Kinabukasan, pinangunahan ni Pascual ang isang follow-up search sa taniman ni Elena. Sa pagkakataong ito, may dala silang mga negatibo, shamdog at metal detector. Mariing tumutol si Elena nang dumating ang mga pulis, ngunit ang search warrant mula sa korte ay nagpawalang bisa sa kanya. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang bahay, naninigas ang katawan. Blanko ang kanyang mga mata, na parang isang estatwang bato. Ang mga aso ay tumakbo sa paligid ng bunto ng semento na nabuksan na. Pagkatapos, huminto ito sa hilagang bahagi ng taniman, sa ilalim mismo ng mga tumpok ng lumang drum ng pataba. Tumahol ito ng malakas, kinakalkal ang lupa. Hukayin dyan, utos ni Pascual. Sinimulang hukayin ang basang lupa.
Ilang minuto ang lumipas, natagpuan ng mga opisyal ang isang sako na naglalaman ng mga damit panlalaki, ilang relo, at isang sirang wallet na mailamang ihi ni Bong Marcelo at isang kinakalawang na pocket knife. Sinuri ni Villanueva ang kutsilyo sa ilalim ng liwanag ng flashlight. May itim na mansa sa talim nito. Posibleng lumang dugo, sabi niya. Tinitigan ni Pascual ang sako nang hindi kumukurap. Itinatago niya ang mga gamit ng mga biktima dito, hindi itinatapon. Na para bang gusto niyang alalahanin sila. Kinagat ni Elena ang kanyang labi hanggang sa magdugo. Ang babaeng pulis na nagbabantay sa kanya ay nag-aalalang tumingin. Ma'am, maupo muna kayo baka himatayin kayo. Ngunit hindi sumagot si Elena. Nakatitig ang kanyang mga mata sa lupa, sa direksyon ng sakong kaangat lang. At mula sa kanyang mga labi, isang mahinang pangungusap ang lumabas. Siya ang nagsimula ng lahat. Narinig ni Pascual ang pangungusap na iyon. Lumingon siya at diretsyong tiningnan ang mukha ni Elena. Sino ang nagsimula, Ginang Reyes? Nanahimik si Elena ng ilang segundo. Pagkatapos, na para bang napagtanto na sobra na ang kanyang nasabi, tumalikod siya patungo sa bahay nang hindi sumasagot. Hapon na. Nakaupo si Pascual sa interrogation room. Sa harap niya, si Elena Reyes ay nakaupo na may mga kamay sa kandungan. Maputla ang kanyang mukha. Sa mesa, may isang basong tubig at mga litrato ni Daniel Gomez na may malumanay na ngiti. Ginang Reyes, malumanay ngunit matatag na sabi ni Pascual. Alam na namin na nagpadala si Daniel ng pera sa inyong account. Alam din namin na madalas siyang pumunta sa bahay na ito bago siya nawala. Gusto lang naming marinig mula sa inyo kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Matagal na nanahimik si Elena. Ang ulan sa labas ay lalong lumalakas. Tanging ang tunog ng segundo ng orasan sa pader ang maririnig. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Dumating si Daniel noong gabing iyon. Sabi niya, gusto na niyang tapusin ang aming ugnayan. Sabi niya, babalik na siya sa kanyang asawa. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit nananatiling malamig ang kanyang boses. Ibinigay ko na ang lahat. Akala ko mahal niya ako, pero takbuhan lang pala niya ako. Mahinang nagtanong si Pascual. Tapos, anong ginawa niyo? Umiling si Elena. Hindi ko siya pinatay. Nagalit siya. Nag-away kami. Sinampal niya ako. Tapos, nahulog siya. Nahulog saan? Sa kusina. Tumama ang ulo niya sa mesa. Si Villanueva, na nakikinig sa sulok ng silid, ay nagtatakang tumingin. Nag-note si Pascual ng walang ekspresyon. Kung ganoon, bakit sa ilalim ng semento natagpuan ang kanyang katawan, Ginang Reyes? Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata. Muling tumulo ang kanyang mga luha, mas malakas ngayon. Natakot ako. Walang maniniwala sa akin. Sasabihin ng lahat na mamamatay tao ako. Kaya tumawag ako ng trabahador. Sinabi kong septic tank iyon. Gusto ko lang siyang ilibing, hindi itago. Sumandal si Pascual sa upuan. At ang dalawa pang katawan? Sina Benji Aguilar at Bong Marcelo. Nahulog din ba sila sa kusina? Hindi sumagot si Elena. Nakatitig siya ng blanko sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga labi, pagkatapos ay mahinang nagsabi, sila ang lumapit para maghanap ng gulo. Hindi nila alam. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ibinaba ni Pascual ang kanyang ballpen at malalim na tinitigan ang mukha ng babae. Ginang Reyes, sa tuwing may maghahanap ng gulo, lagi silang namamatay. At lahat sila ay nakalibing sa iisang lupa. Hindi iyon aksidente. Noong gabing iyon, muling sinuri ni na Pascual at Villanueva ang forensic report. Ipinaliwanag ng forensic doctor na ang sugat sa ulo ni Daniel ay hindi tugma sa pagkakabagsak sa mesa, kundi resulta ng pagpalo ng isang matigas na bagay mula sa likod. Samantala, sa katawan ni Bong, natagpuan ang mga bakas ng pampakalma ng hayop sa kanyang dugo. Si Benji ay nagpakita rin ng parehong senyales bago siya sinakal hanggang mamatay. Pinatulog niya sila bago patayin, malamig na sabi ng doktor. At tinawag niya ang lahat ng iyon na pagtatanggol sa sarili.
Ilang araw ang lumipas, nagsimulang kumalat sa media ang balita tungkol sa ikbiyudang semento ng Maligaya. Dumating ang mga mamamahayag at napuno ng mga kamera ang bakuran ng istasyon. Ngunit walang pakialam si Pascual sa atensyon. Isang huling bagay lang ang gusto niyang malaman, bakit? Kinagabihan, nagpasya siyang puntahan si Elena sa selda. Malamig ang silid, amoy metal at halumigmig. Nakaupo si Elena sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Halos walang kulay ang kanyang mukha. Tumayo si Pascual sa harap ng rehas. Ginang Reyes, hindi ako naparito para pilitin ka. Gusto ko lang malaman kung bakit lahat sila ay namatay sa iyong mga kamay. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Blanko ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay malinaw, na parang isang taong nakipagkasundo na sa kanyang kasalanan. Pare-pareho lang sila, sir. Dumarating sila na parang nagdadala ng pagmamahal, pero ang totoo, gusto nilang kunin ang lahat, pera, taniman, puso ko. At kapag tumalikod na sila, nag-iiwan sila ng sugat. Ibinabalik ko lang ang ibinigay nila. Matagal na nanahimik si Pascual. Ang mga salitang iyon ay hindi galit, ngunit ang lamig nito ay tumatagos hanggang buto. Alam niya na ang nasa harap niya ay hindi na isang ordinaryong babae, kundi isang taong nag-aayos ng kamatayan gamit ang isang lohika na hindi maabot ng pangunawa. Tumingin siya sa malamlam na ilaw sa kisame, pagkatapos ay mahinang nagsabi, Ginang Reyes, hindi gumagaling ang sugat kapag binalot ng lupa at semento. Pero pinatatahimik sila ng lupa at semento. At sapat na iyon para sa akin. Matagal siyang tinitigan ni Pascual pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa labas, naghihintay si Villanueva na may malungkot na mukha. Kumusta, sir? Huminga ng malalim si Pascual. Hindi siya baliw, Marco. Alam na alam niya ang kanyang ginawa. Pero sa loob niya, matagal nang walang liwanag. Naglakad sila palabas, nilampasan ang bakuran na ngayon ay tahimik na. Tumila na ang ulan, ngunit basa pa rin ang hangin. Mula sa malayo, ang rambutan ay malabong natatanaw sa ilalim ng kalahating buwan. Umihip ang hangin, dala ang amoy ng basang lupa, ang amoy na dating nagtago sa tatlong katawan at isang sikretong sa wakas ay nabunyag. At sa di kalayuan, ang boses ni Pascual ay maririnig ng mahina, na para bang kinakausap ang sarili. Minsan, ang kasamaan ay hindi nagmumula sa galit. Ipinapanganak ito mula sa pag-ibig na nabubulok. 3 buwan matapos matuklasan ang sementong libingan, ang korte ng Lucena City ay siksikan. Media, mga residente ng Maligaya, at mga estudyante ng abogasya ang pumuno sa mga upuan. Lahat ay gustong makita ang babaeng tinaguri ang ibiyudang semento, ang babaeng naglibing ng 3 lalaki sa kanyang taniman na parang nagtatanim ng buto ng rambutan. Nang ipasok si Elena Reyes, biglang tumahimik ang silid. Nakasuot siya ng orange na damit ng bilanggo. Isang itim na belo ang nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Walang iyak, walang luha, tanging isang blangkong tingin ang nakatuon sa harapan. Binuksan ng piskal ang mga papeles. Ang kanyang boses ay matatag at malamig. Your Honor, ang akusadong si Elena Reyes ay kinasuhan ng 3 bilang ng planadong pagpatay. Unang biktima, si Ricardo Sandoval, ang asawa ng akusado. Ikalawang biktima, si Daniel Gomez, ang kanyang kalaguyo. Ikatlong biktima, si Benji Aguilar, isang trabahador sa taniman. 3 buhay, isang lokasyon, isang salarin. Kumalat ang mga bulungan sa korte. Isang matandang babae sa likod ang nagtakip ng bibig. Tingnan mo siya, mukhang kalmado pero ang mga kamay ay puno ng dugo. Ipinakita ng piskal ang mga litrato mula sa crime scene sa isang projector, mga piraso ng semento, ang sako, at ang pulseras na may ukit na, para kay Daniel, mula kay Ihi. Naging mabigat ang hangin sa silid. Nang siya na ang tinawag, tumayo si Elena. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Hindi ko po binalak na pumatay ng sinuman. Sila po ang umatake sa akin, niloko ako. Gusto ko lang protektahan ang aking sarili. Tinitigan siya ng hukom. Protektahan ang sarili, Ginang Reyes? Hindi nangangahulugan iyon ng paglilibing ng tao sa semento at pagtatanim ng puno sa ibabaw nito. Yumuko si Elena, nanginginig ang mga kamay. Natakot po ako, Your Honor. Walang maniniwala sa akin.
Walang pakialam ang mundo sa isang mahirap na biyuda. Dumarating sila, nangangako tapos aalis. Ilang tao sa korte ang natigilan. Ang ilan ay naawa, ang ilan ay nanatiling matalim ang tingin. Si Major Pascual, na nakaupo bilang pangunahing saksi, ay malamig lang siyang tiningnan. Nang tawagin sa witness stand, ang kanyang boses ay walang emosyon. Pinangunahan ko ang investigasyon. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa planadong pagpatay. Bumili ang akusado ng pampakalma, umorder ng semento, at nag-ayos ng paghukay. Hindi ito reaksyon ng takot. Ito ay paghahanda. Tiningnan ni Elena si Pascual na mailuhang namumuo sa mga mata. Hindi niyo alam ang pakiramdam ng maiwanan. Hindi sumagot si Pascual. Alam niya na sa likod ng mga luhang iyon ay may isang bagay na mas matanda pa sa pagsisisi, isang kapaitan na naging bato na. Ang paglilitis ay tumagal ng 10 araw. Ipinaliwanag ng isang forensic psychologist na si Elena ay dumanas ng matagal na trauma mula sa pagkamatay ng kanyang asawa, ngunit nananatiling may kamalayan sa kanyang mga ginawa. Hindi siya baliw. Malamig lang siya. Nang basahin ng piskal ang kanyang hiling, umalinggaw ang kanyang boses. Hinahatulan ang akusadong si Elena Reyes ng habambuhay na pagkakakulong. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata saglit. Mukha siyang guminhawa, hindi natakot. Ibinaba ng hukom ang kanyang malyete. Isinasaalang-alang ang lahat ng ebidensya at testimonya. Hinahatulan ng korte ang akusadong si Elena Reyes na nagkasala sa krimen ang planadong pagpatay at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Muling tumunog ang malyete. Ang mga residente sa likod ay sabay-sabay na bumulong, sa wakas. Ngunit si Elena ay ngumiti lamang ng bahagya. Tumayo siya, tiningnan ang hukom, at mahinahong sinabi, kahit paano, sa kulungan, walang darating para kunin ang anumang bagay mula sa akin. Inilabas siya ng mga gwardiya. Ang mga kamera ng mamamahayag ay kumislap, ngunit si Elena ay naglakad ng hindi yumuyuko. Na para bang ang mundo sa paligid niya ay wala ng halaga. Sa labas ng gusali, makulimlim ang langit. Nakatayo si Major Pascual sa hagdanan, pinapanood ang sasakyan ng bilangguan na nagdadala kay Elena palayo. Tumayo si Lieutenant Villanueva sa tabi niya. Sir, sa tingin niyo, nagsisisi siya? Umiling si Pascual. Hindi. Pagod lang siya. Minsan, hindi na alam ng tao ang pagkakaiba ng pagsisisi at ginhawa. Umalis ang sasakyan, nag-iwan ng bakas ng tubig sa basang kalsada. At sa di kalayuan, ang barangay Maligaya ay bumalik sa katahimikan. Ang rambutan ay bakante na ngayon, ngunit ang lupa nito ay nagtatago pa rin ng isang sikretong hindi kailanman ganap na matatahimik. 2 taon ang lumipas. Ang kulungan ng mga babae sa Correctional Institution for Women ay naging bagong tahanan ni Elena Reyes. Doon, mabagal ang takbo ng oras. Si Elena ay 40 na ngayon. Mas maputla ang kanyang mukha, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Bihira siyang magsalita, nagtatrabaho lang sa kusina o nagtatanim ng gulay sa isang maliit na hardin. Tinatawag siyang Ialing Elena Cemento ng mga gwardiya, ngunit walang sinumang preso ang nangahas na guluhin siya. Sa labas ng kulungan, ang barangay Maligaya ay nagbago. Ang taniman ay tinawag na lupang isinumpa. Walang nangahas na magtanim doon. Ang mga puno ng rambutan ay natuyo at namatay isa-isa. Isang hapon, ipinatawag si Elena sa visiting area. Naghihintay doon si Major Pascual, ngayon ay nakasibilyan na. Matagal na rin, Ginang Reyes, sabi niya. Umupo si Elena. Akala ko po nakalimutan niyo na ako. Hindi. May mga bagay na hindi pa tapos. Inilapag ni Pascual ang isang sobre na mailamang litrato. Muli naming hinukay ang taniman. Sa pinakailalim na layer, nakita namin ang maliliit na buto, posibleng isang fetus na ilang buwan pa lang. Matagal na tinitigan ni Elena ang litrato. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ngunit hindi siya nagsalita. Kaninong anak iyon, Ginang Reyes? Ang unang patak ng luha ay bumagsak ng walang tunog. Yumuko si Elena, ang kanyang mga kamay ay magkakakuyom. Anak ko po. At ni Daniel. Hindi niya alam.
Noong sinabi kong buntis ako, tinanggihan niya ako. Sabi niya, kahihiyan lang daw ang batang iyon. Hindi ko kinaya, sir. Noong gabing iyon, nawala sa akin ang lahat. Huminga ng malalim si Pascual. Kung ganoon, ang lahat ng inilibing niyo ay hindi lang sila, kundi pati na rin ang buhay niyo. Hindi sumagot si Elena, ipinikit lang ang mga mata, pinipigilan ang isang iyak na huli nang dumating. Nang tumayo si Pascual para umalis, tinawag siya ni Elena. Sir, kung maaari, huwag niyo pong hayaang may magtanim sa tanimang iyon. Hayaan niyo na lang manahimik ang lupa. Tumango si Pascual. Ang katahimikan ay maaari ring maging isang parusa, Ginang Reyes. 5 taon pa ang lumipas. Sa kulungan, naging pinakatahimik na bilanggo si Elena. Inalagaan niya ang isang maliit na hardin, kung saan nagtanim siya ng mga pulang rosas, hindi rambutan. Ang mga ito ay hindi namumunga, sabi niya sa isang gwardiya. Kaya walang kailangang ilibing sa ilalim. Sa labas, unti-unting nakalimutan ng mundo ang kanyang kaso. Ang rambutan sa Maligaya ay hinayaang bakante. Isang araw, dumalaw ang retiradong si Major Pascual. Nakita niya si Elena na nagdidilig ng mga bulaklak. Mahilig ka pa rin palang maghardin, sabi ni Pascual. Umiti ng bahagya si Elena. Ang hardin dito ay hindi mapanganib, sir. Walang maaaring mawala. Pumunta ako hindi para ungkatin pa ang nakaraan. Gusto ko lang malaman kung nagsisisi ka pa rin. Tiningnan ni Elena ang basang lupa. Opo, nagsisisi ako. Pero hindi dahil sa parusang ito. Nagsisisi ako dahil sa huli, napagtanto kong ang pinatay ko ay hindi lang sila, kundi ang sarili kong puso. Tahimik. Inilabas ni Pascual ang isang sulat. Mula ito sa mga taga-Maligaya. Plano nilang gawing isang memorial garden ang taniman mo. Hindi para sambahin kundi para alalahanin. Tatawagin daw nilang hardin ng kapayapaan. Tinitigan ni Elena ang sulat. Hardin ng kapayapaan, inulit niya. Nakakatuwa, di ba, sir? Dati, akala ko kapag tahimik na ang lahat, payapa na. Pero ang katahimikan pala na walang kapatawaran ay lalo lang nagpapasigaw sa mga kaluluwa. Ilang linggo ang lumipas, nagkasakit si Elena. Humina ang kanyang mga baga. Sa kanyang huling gabi, hiniling niyang buksan ang bintana ng selda. Tinitigan niya ang buwan at bumulong, Ricardo, Daniel, Benji. Patawarin niyo ako. Nagtanim na ako ng mga bulaklak para sa inyo. Wala nang semento sa pagkakataong ito. Kinabukasan, natagpuan siyang malamig na, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa mesa, isang papel ang may huling sulat, hayaang tumubo ang mga bulaklak sa ibabaw ng aking mga pagkakamali. Hayaan niyo akong maging lupa na sa wakas ay may pakinabang. Ilang buwan matapos siyang mamatay, binuksan ang hardin ng kapayapaan sa Maligaya. Sa gitna nito, isang maliit na batong pananda ang nakatayo. Ang lugar na ito ay dating nagtago ng kamatayan, ngayon ay nagtatago ng isang paalala na ang galit ay hindi kailanman nagpapatubo ng anuman, maliban sa kamatayan. Naglalaro ang mga bata doon ng walang takot. Isang bagong puno ng rambutan ang itinanim sa isang sulok, isang punong binansagang